Mga kwentong pambata. Ang sinumpang mga alpa. Maligayang pagdating sa puso ng mandala. Isang halo ng makulay na tanawin, tunog, isang tunay na simfonya para sa mga pandama. Ang pamilihin ay umaapaw sa buhay. Mga tindero, nagtitinda, mga lehero sa kanilang gawain. Sa ilalim ng isang higanting puno ng banyan, tinutugtog ni Tiha ang kanyang alpa. Niyang mga daliri ay sumasayaw sa mga kwerdas. Nagahabi ng isang himig na tumatawid sa mataong pulutong. Ang musikang iyon ay parang gintong likido, anak. Maraming salamat po. Sino ang tumutugtog ng musikang iyon? Ito ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa mga taon. Ginoo, iyan si Tiha, ang batang ulila na tumutugtog ng alpa sa tabi ng puno ng banyan. Sinasabi nila na ang kanyang musika ay maaakit kahit ng pinakamasamang kaluluwa. May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Hindi pa kita nakikita dito dati. Hindi mo ba ako natulungan, binata? Ngunit ang iyong musika, ito ay nagdadala ng isang kaluluwa na nagpakilos sa akin ng malalim. Salamat po. Natuto ako sa aking lolo. Naway magpahinga siya sa kapayapaan. Isang pamilya ng musikero. Nakikita ko siguro ikaw ang alibugang anak. Pero nasaan ang iyong pamilya? Wala akong ibang pamilya. Nabubuhay akong mag-isa. Sumakit ang puso ng matanda para sa binata. Ikinalulungkot kong marinig yan, anak. Ayos lang po yun, Ginoo. Sasama ka ba sa akin? Baka may maialok akong isang bagay para sa isang magaling na musikero. Ano ang ibig niyong sabihin? Sabihin na natin ang iyong musika ay nararapat sa mas malaking yugot kaysa sa lumang puno ng banyan. Pinangunahan ng matanda ang daan. Saan tayo pupunta, Master Eng? Makilala ang taong mag-aangat sa iyong musika sa susunod na antas. Master Shui, dinalang kita ng isang taong espesyal. Ito ang batang may pilak na dila sa kanyang alpa. Hindi ko yan sasabihin, Ginoo. Huwag kang mahiya, bata. Si Master Shui ang pinakamahusay na musikero sa buong Mandala. Kaya kanyang pasikatin. Huwag kang masyadong sigurado ang hindi lahat kakayanin. Tumugtog ka para sa akin, iho. May potensyal siya. Ngunit talento lamang ay hindi sapat. Kailangan ng disiplina, dedikasyon at kumpiyansa para tumugtog sa harap ng maraming tao. Handa akong magsumikap, Master Shui. Hindi ka mapapahiya. Kawili-wili, merong kislap doon pero malalaman natin. Alam kong makikita mo ito, Master Shui. Mabuti, bumalik ka bukas. Salamat, Master Eng. Ito ay isang malaking pagkakataon. Huwag mo muna akong pasalamatan, binata. Si Shui ay isang mahigpit na tagapagturo. Kaya ko yan. Handa akong matutunan ang lahat ng aking makakaya. Narinig kong may malaking pagkakataon ka mula sa veterano. Swerte mo. Pasensya na, binata. Anong sinabi mo? Hindi. Binabati ko lang ang bagong talentado sa malaking break niya. Huwag mag-alala, hindi ko isusumbat kung hindi mo maaabot. Sino ka? Iyan ay bastos, binata. Dapat mong ipakita ang respeto sa nakakatanda. Basta. Tara na mga kaibigan, doon tayo sa totoong pag-iensayo. Sino yun? Parang si Donnie iyon, anak ni Shui. Isang talentadong musikero, pero naligaw ng landas.
Pangarap niyang maging maestro, ngunit sobrang pinipilit siya ng kanyang ama. Nasira ang pagmamahal niya sa musika. Para siyang mayabang. Huwag kang magpadala sa kanya, Tiha. Magtuon sa iyong Alpa. Hayaan mo ang iyong pagnanasang gabayan ka. At sa mga sumusunod na araw, hindi lamang hawak ni Tiha ang kanyang sarili. Naging isang lokal na artista din. Dumagsa ang mga tao upang makita siyang tumugtog. Nagpalakpakan sila ng masigla at nabihag ng kanyang husay sa musika. Paano niya ako malalampasan? Isang simpleng batang lalaki na ninakaw ang pansin na dapat ay para sa akin. Marahil ay may ibang paraan. Isang mas maitim na himig na tugtog. Dahil sa paninibugho, ang Shui ay nakipag-usap sa ipinagbabawal ng Salamanca na naghahanap ng paraan upang masira ng loob si Tiha. Samantala, si Tiha ay naliligalig tungkol sa pagpainit sa kanyang bagong natagpuang kaluwalhatian. Master Tiha, ang iyong musika ay isang regalo mula sa langit. Salamat, mabuting binibini. Tama si Master Eng. Ang katanyagan ay maaring maging dalawang talim ng espada. Shoo! Lumipad palayo! May hindi tama. Tiha, handa ka na? Kinakabahan ka? Medyo, Master Eng. Ito ay isang malaking gabi. Si Master Shui ay parang dumidistansya. Anak, tandaan. Ang musika ay nagmumula sa puso. Dadating si Master Shui. Salamat, Master Eng. Meron lang akong nakakainis na pakiramdam. Bigyan mo lang ako ng 1 minuto. Oo naman. Good luck mamayang gabi, anak. Mga espiritu ng inggit, tingin mo ang aking pagsusumamo. Hayaan maalis ang kagandahan at katanyagan ni Tiha. Hayaang maging kulay abo ang kanyang balat, mabulok ang kanyang mga daliri, hanggang sa tawagin siyang maestro ng isang prinsesa. Ngunit alam ko, hindi ka magiging sapat para maging ganon. Isang pagsabog ng itim na mahika ang pumutok mula sa globo at bumaril sa buong lungsod na tinamaan si Tiha. Napangiwi siya sa sakit habang tinutugtog ang kanyang alpa sa likod ng entablado. Anong nangyayari sa akin? Hindi! Pakiusap! Tigil! Sinulyapan ni Tiha ang kanyang kahindik-hindik na kamay. Bumaha ang takot at Tiha sa kanyang puso. Dahil sa takot at kahihiyan, tumakas si Tiha mula sa tanging buhay na alam niya. Naghahanap ng kanlungan sa pag-iisa ng kagubatan. Ano na ako ngayon? Nahihiya at pumangit, patuloy na tumugtog ng kanyang alpa si Tiha. Nakakahanap ng kapayapaan sa musika at kasama ang mga nilalang sa gubat. Ang kanyang dating matikas na mga daliri na ngayon ay baluktot at pumangit ay tumutugtog ng isang mapanglaw na himig sa kanyang alpa. Isang araw, si Prinsesa Yeye ay isang maganda at masiglang dalaga ay naggalugad sa gubat kasama ang kanyang mga kaibigan. Naririnig niyo ba yon? Ito ang pinakamagandang musika. Parang doon banda nang gagaling. Tara na! Tara na! Tumigil sa paglalaro si Tiha at dahang-dahang lumingon, ibinabaan kanyang kapwesa. Sino ka? Ako, hindi ako mahalaga. Ang musika na yan. May mahig ka. Dapat mo akong turuan paano tumugtog ng alpa. Hindi ko kaya. Ano ang tinatago mo sa ilalim ng kapwesa? Tigil, mga kawal. Ang lalaking ito ay mayroong ibabahagi. Patawad ka, mahalan. Ang aking talento, isang sumpa. Kalokohan. Ang aking kaluluwa ay naantig sa iyong musika. Yan ay nagsasabi ng lakas tungkol sa kagandahan ng iyong kalooban at nais kong matutunan ang lingwaheng yan. Hindi mahalaga kung ano ang itsura mo. Ang mahalaga ay ang kagandahan ng nalikha mo. Tuturuan mo ba ako? Naramdaman niya ang sinseridad sa tono nito. Isang kurap ng pag-asa ang nag-alab sa kanya. Marahil, sa isang kondisyon. Kahit ano. Maaari kitang turuan, ngunit kailangan akong makatago.
Kung yan ang gusto mo, ngunit malalaman ni Mandala ang iyong talento. Karapat-dapat kang pakinggan. Salamat, kamahalan. Maligayang pagdating, mag-aalpa. Ako ay si Prinsesa Yi. Salamat, prinsesa. Isang karangalan na makapunta dito. Kaya, kailan tayo magsisimula? Paano kung ngayon? Ang mga araw ay naging linggo, pagkatapos ay mga buwan. Tandaan, prinsesa. Hayaang gabayan ng musika ang iyong mga daliri, huwag pilitin ang mga nota. Ngunit, ibig kong sabihin, Tiha, parang hindi pa rin komportable. Ensayo at pasensya, kamahalan. Isipin mo ang mga melodiya ay isang kwento. Ikwento mo ito ng may damdamin. Bagamat nakatago sa likod ng isang damit na kahihiyan, nagsimulang gumaling ang puso ni Tiha dahil natagpuan niya ang bagong layunin sa pagtuturo sa sabik na prinsesa. Mukhang maayos na ang iyong mga nota, prinsesa. Ngunit huwag mong kalimutan ang iyong postura. Mahalaga ang tamang forma para sa matagal na pagtugtog. Tama, tama. Walang pangangamba. Prinsesa, bagaman ang musika ay isang karagatan, itinuro ko na ang lahat ng aking makakaya. Salamat, Tiha. Napakahalaga ng iyong patnubay. Sa tingin mo, handa na ako? Handa na? Para saan, kamahalan? Ayon sa kaugalian, ang hari ay pipili ng manliligaw para kay Yiyi. Gayunpaman, ang prinsesa ay armado ng kanyang bagong natuklasang kausayan sa musika, ay kinuha ang kontrol sa kanyang hinaharap sa isang matapang na kompetisyon. Si Prinsesa Yiyi ng Mandala ay haharap sa ingranding sayawan. Maligayang pagdating, mga kagalang-galang na panauhin at marangal na maliligaw. Ngayon, hinahamon ko ang bawat isa sa inyo sa isang paligsahan sa Alpa. Ang makakatalo sa akin ay mananalo para pakasalan ako. Tinatanggap ko ang iyong hamon, Prinsesa. Maganda upang mamangha. Kilalang kilala ang iyong kasanayan sa musika. Ngunit ngayon ay malalampasan ko ito. Umpisahan niyo na. Nakinig ang prinsesa nang may kumpiyansa ng ngiti. Alam ang kanyang sariling kakayahan. Magaling. Ako naman. Sa bawat perpektong nota, namumulaklak ang pagtitiwala sa sarili ni Yeye. Ang kanyang musika, isang patunay sa kanyang hinasa ng mga kasanayan ay napuno ng bulwagan na nalampasan ang mga pagsisikap ng sino mang manliligaw na nagkikipagkompetensya. Nang matapos si Prinsesa Yeye, ang ingranding sayawan ay natigilan ng katahimikan na bighani sa kanyang musika. Isang may balabal at nakakapwesa ang humakbang pasulong. Prinsesa, kung iyong mamarapatin. Oo naman. Ginoo, ipakita sa amin ang iyong kakayahan. Nanlaki ang mga mata ni Prinsesa Yeye sa pagkamangha nang makilala niya ang estilo at husay ng misteryosong figurang ito. Aking mag-aalpa, ikaw nga. Prinsesa, napakalaking karangalan ang turuan ka, pero ngayon tutugtog ako para sa aking puso. Maestro, nanalo ka, maestro. Nakuha mo ang puso at kamay ko. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, nagsimulang sumibol ang isang gintong liwanag mula sa alpa na hawak ni Teha. Lumakas ang liwanag. Binalot siya ng kumikinang na aura. Anong nangyari? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig at musika, ang sumpa ay inalis na binago ang Teha pabalik sa kanyang tunay at magandang anyo. Ang karamihan nakilala ang dating ulila ng alpa sa pamamagitan ng puno ng banyan. Tiha! 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 Ang aking mag-aalpa! Ang aking maestro! Ikaw ay nagbago! Ang lahat ng ito ay salamat sa iyo, Prinsesa. Pinakitaan mo ako ng kabaitan noong panahong hindi ko magawang tingnan ang aking sarili. Magaling! Ang iyong musika ay talagang espesyal, Tiha. Maestro, Tiha. Kailangan kong humingi ng tawad. Ang aksyon ng aking ama ay nagdulot ng labis na sakit sa iyo. Pakiusap, patawarin mo kami. Donnie, ikaw ay hindi siya at pinapatawad kita. Ikinararangal kong tanggapin ka sa aking poder bilang aking estudyante.
Magkasama, ang pag-ibig at musika ni Tiha at Prinsesa Yeye ang nagbuklod sa mga tao ng Mandala at lahat sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman.